Hello guys, welcome. So tingnan natin kung bakit kayo pinagtagpo ng tao na 'to. Meron bang spiritual na dahilan kung bakit kayo nagtagpo ng tao na 'to, okay? Give me the message. Meron bang spiritual na dahilan kung bakit kayo nagtagpo ng tao na 'to? So be open-minded para 'to sa mga no contact or kung meron ka mang iniisip na tao yung for example, iniisip mo, bakit ko kaya ito nakilala? Bakit kaya kami nagtagpo? Okay? Ayan, para to sa inyo. So, tingnan natin. May mga dahilan ba to? May spiritual na dahilan ba to? Bakit kayo nagkakilala ng tao na to? Bakit kayo pinagtagpo? Ayan. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Give me the message. May spiritual bang dahilan kung bakit kayo nagtagpo? So, meron akong nakikitang Scorpio, Pisces, Cancer. Meron ding Aries, Leo, Sagittarius. So, dito, lumabas tong Virgo, Capricorn, Taurus. Meron din akong nakikitang Gemini, Libra, and Aquarius. Halos lahat nandito. Malakas yung Virgo dito. Wow. Meron din akong nakikitang Sagittarius, malakas. Ayan, so start na tayo. So, dito, meron akong nakikita ditong Judgment. At dito, itong Dead. Kumbaga, meron akong nakikitang malinaw na karmic connection. Ibasin nyo ha, meron ditong karmic connection. Yung bang tipo na nagtagpo kayo dahil may hindi pa natatapos na aral mula sa nakaraan. Alam mo yun? Maaring, ibasin nyo kung naniniwala ka sa past life connection. Meron ako nakikita ditong paulit-ulit na pattern na relasyon na kailangan mong putulin. So, yung espiritu dito nagsasabi na hindi ka uusad hanggat hindi mo ito hinaharap. Okay? So, dahil pareho silang naka-reverse dito, meron akong nakikitang matinding pagtutol sa pagbabago. Lalo na sa kanya. So, ito lang nakikita ko, Kumbaga, meron ditong hindi maka-recover, hindi ayaw mag-move on, or pwede rin sabihin na nahihirapan tong yung bang tipo na mag-let go. Nagkakarelasyon man, pero ganun pa rin yung pattern, nauulit sa wala. Ganyan. So, dito sa Two of Cups, ito yung tunay na connection Hindi ito illusion. Ito yung tunay na connection dito sa Two of Cups, Meron akong nakikitang soul recognition. Para bang meron ditong pamilyar na pakaramdam mula pa noon. Ito yung dahilan kung bakit mahirap kalimutan. Diba ha? So, meron akong nakikitang malakas na hatak. Kahit masakit, bumabalik yung damdamin. Alam mo yon. So, yung Two of Cups, dito, inaaral ka kung paano mo balansehin. Hindi man sa garantiyang relasyon, pero kailangan mo matutunan na balansehin yung emotion mo. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa King of Wands reverse and the Three of Cups reverse. Kumbaga, nakikitaan ko dito bakit masakit yung naging connection nyo. Ito yung dahilan, si Three of Cups and this King of Wands. Meron akong nakikitang ego wounds. Takot mawala ng control, mga ganyan hindi emotional available. Meron akong nakikitang indikasyon, pwedeng third party energy. Yung bang tipo na hindi lagi naman tao yung third party, pero pwedeng minsan kasi bisyo din to Pwede ring pride or takot. Okay, yung third party. Yung third party, hindi laging tao yon. Pwedeng bisyo, takot, or pwede ring pride. Okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito sa Ace of Wands. So, kung makikita mo dito sa Ace of Wands, very
Kumbaga tutok na tutok yung mata ng pusa. Ikaw yung ginising sa connection na to. Ito lang yung mensahe, ano. Ito yung spiritual awakening through desire and pain. Ito lang nakikita ko dito. Kumbaga, dito mo natutunan kung ano yung gusto mo. Ano yung ayaw mo. Gaano ka kalakas magmahal. Doon ka natuto dito sa Ace of Wands. Alam mo kung ano yung hangganan mo. Kung before, ikaw yung tipo ng tao na bigay-bigay. Ngayon, natuto ka mag-put ng boundary at limitasyon para sa sarili mo. Okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito, no, sa Nine of Pentacles, reverse. Meron din ditong Seven of Pentacles, reverse. Meron akong nakikitang emotional dependency at impatient. Yung iba sa inyo, isa sa inyo, o pwede rin pareho, ayun, pasensya na, no, sa inyo ng mga motor at tricycle, okay? So, nakikita ko dito, naghihintay ito ng sobra. Meron akong nakikitang nagbigay ng walang balik. Alam mo yun? Ito yung leksyon ng self-worth dito eh. Para bang ikaw, pwedeng ikaw yung tipo ng tao na nagbigay ka na hindi ka binalikan, hindi ka binigyan ng deserve mo. Ganon. Ito na yung nakikita ko dito, no? So, dito, lumabas itong Two of Wands, right? So, dito, no, pinapakita dito yung tipo na nasa crossroad kayo, or pwede rin ikaw, nasa crossroad ka, na may choice ka naman. Kaya lang dito, no, kahit may choice ka, may yung iba sa inyo nananatili ka pa rin sa pain, ganyan. Pero dito, pinapipili ka dito eh. Ibang tipo, pinapipili ka dito, mananatili ka ba sa iyong nararamdaman sa pain ng nakaraan? Or pipiliin mo yung mas malawak na mundong naghihintay sa'yo? Hindi kayo pinanganak na para maghintay lang, ano. So, ito na yung time para buksan mo muli yung puso mo, okay? Bigyan mo ng pagkakataon yung iba, okay? Kumbaga, huwag mong hayaan manatili ka sa ganyang sitwasyon. Ayan, ito lang yung mensahe sa'yo, no? So, nakikitaan ko rin dito sa Ten of Swords, the Pride. Ito yung kasi yung pinakamabigat. Pwedeng ito yung pinakamabigat na aral. So, dito, no, nakikitaan ko rin tong Three of Swords dito. Yung mga tipo na hindi naman to divine heartbreak. May mga relasyon talaga na sinisira kayo para mabuo kayong muli. Ganon. Hindi ka sinaktan para parusahan, sinaktan ka para gumising. Alam mo yun? Para bang yung pain na naramdaman mo, ito yung nagtuturo sa'yo para bumangon kang muli dito sa Ace of Wands. Para makita mo yung hangganan mo, para mag-put ka ng limitasyon, para umayaw ka dapat sa dapat ayawan. At gusto, yung alam yung tipo na ganun, ano? Yung mga tipo na natuto kang manindigan para sa sarili mo. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, no? Dito sa The Hermit. Ito yung pinaka-huling mensahe sa'yo ng card. Kumbaga, umalis ka para matagpuan mo yung sarili mo. Pwede nga iba sa inyo, lumayo ka, tumahimik ka, nagpakalayo-layo ka, hinanap mo yung sarili mo. Mga ganun, ano, nag-isolate, ganyan. Yung connection nyo, nakikitaan ko rito na para ba siyang guru type soul, yung hindi para manatili, ganyan. Kundi para turuan ka ng katotohanan. Alam mo yun? Pero bang matuto ka para sa paglago mo. Kumbaga, yung pain na naramdaman mo, ito yung nagbukas ng kaisipan sa'yo para maging kang mas matatag. Alam mo yun? Para bang nilikha kang muli sa ibang, para bang nilikha ka sa ibang paraan na naging kang mas matatag at mas malakas. Ganyan. So, dito, no, sa Temperance Reverse, hindi pala yung energy ninyo. Ito lang nakikita ko. Pwedeng pinagtagpo kayo na aral, alam mo yun. Pwedeng meron siyang dapat ayusin sa sarili niya. Ganun ka din.
Pinagtagpo kayo para mas maging kang matatag at ganun din siya. Ganun. Ito na yung nakikita ko dito, no? Hindi pa ito divine union dun sa iba. Hindi pa to yung divine union. Pwedeng sabihin na ito yung divine lesson. Yon, okay? Divine lesson para sa inyong dalawa. Ganon. So, dito, no, nakikitaan ko dito, pinagtagpo kayo upang putulin yung karmic cycle. Matutunan yung self-love. Yung iba sa inyo nakakalimutan ng mahalin yung sarili dahil nakatuon ka sa pagmamahal sa iba. Na kung saan, napapabayaan mo mahalin yung sarili mo. Na ito yung itinuturo sa'yo. Mahalin mo rin yung sarili mo, no? Hindi mo kailangan ibuhos ang pagmamahal mo sa iba kung wala ka naman nare-receive na pagmamahal dito. Alam mo yun? So, palayain mo yung sarili mo sa attachment, maghanda ka para sa mas tunay na pagmamahal kasi meron ka dito ang parating Meron akong nakikitang soul recognition dito na matatagpuan mo. Nakarapat dapat para sa'yo ha. Hindi mo kailangan makasama para magtagumpay yung para, alam mo yun, hindi mo to kailangan makasama para magtagumpay kasi tagumpay ka nung pamula na nakita mo yung sarili mo na yung tipo, tagumpay ka nung nakita mo yung sarili mo at minahal mo yung sarili mo, dun palang tagumpay ka na okay? So, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, magtatagumpay ka dahil natutunan mo yung aral sa connection na to. Parang lesson to sa'yo. Ganyan. Yung iba sa inyo, naging lesson to sa'yo. Itong taong ito. Okay? So, tingnan natin ano ang dapat mong gawin ngayon spiritually. Okay? So, tingnan natin, ano yung dapat mong gawin? So, kukuha na lang ako dito ng na 7 card. Pasensya na sa ingay. Kasi ngayon ako ay nasa malapit sa kalsada. Ay sobrang daming sasakyan. Labasa na kasi. Ayan. Give me the message. Anong dapat mong gawin ngayon spiritually? Kumbaga, ano yung pinaka-advice, ganyan. Anong dapat mong gawin spiritually? Kuha ko ng 6. Tamang 6 lang. Dapat mong gawin. Wow. Lumabas ang judgment dito, no? Meron akong nakikitang 8 of Pentacles, the Magician, wow. Lumabas ang the Sun, King of Cups, and the 3 of Wands reverse. Nafe-feel ko dito, hindi mo kailangan maghintay, Hindi mo deserve bang maghintay. Ito lang nakikita ko dito. So, dito, no? Ito yung mga dapat mong gawin. So, lumabas ang judgment dito, 8 of Pentacles, and the Magician dito. And the Sun. Ayan. So, nakikitaan ko dito, no? Meron ditong spiritual awakening. May paggising. Panahon na para pagtanggap at pagpapalaya. Ang gawin mo lang dito, i-acknowledge mo lahat na nangyari ng walang pagsisisi. Alam mo yun. Bitawan mo yung guilt. Huwag mong bitawan mo yung self-blame, ganyan. Sabihin mo na lang sa sarili mo, tapos na to, naging aral to, ngayon, pinipili ko yung sarili ko. Okay? Ito na yung closure dito. Okay? Kumbaga, ito na yung time para piliin mo yung paglaya sa ganitong sitwasyon na pilit mo. Para bang, kung ikaw yung tipo ng taong nai-stuck pa rin, piliin mo yung paglaya dito. Okay? Piliin mo yung sarili mo. So, dito sa 8 of Pentacles dito, ayan. Kumbaga, meron kang mensahe dito na itigil mo na yung effort ng wala ng bunga. Alam mo yon, kung ikaw lang yung talaga nagpupursige dito at hindi mo naman nakikitaan ng resulta, so ito na yung time para mag-stop ka. Kumbaga, yung spirit message sa'yo dito sa 8 of Pentacles reverse, hindi mo kailangan patunayan yung halaga mo, lalo-lalo na sa maling tao. Okay? Or maging sa mga maling sitwasyon. So, ito na yung time para ayusin yung hindi mo naman sinira. Okay? So, ito na yung time para itigil mo yung overthinking, yung emotional labor. Okay? Magpahinga ka spiritual. Okay? Ito na yung misa. Ito na yung misa, magpahinga ka spiritually. Okay?
So, dito, no, nakikitaan ko rin dito sa The Magician, upright. Kumbaga sinasabihan ka dito, ikaw yung may kapangyarihan na lumikha ng bagong realidad. Gawin mo, ibalik mo yung focus mo, yung intention settings mo, gumamit ka ng affirmation, piliin mo yung sarili mo bilang pangunahing manifestation. So, paano yun? Hindi ka helpless. Yung tipong, hindi ka helpless. Creator ka. Creator ka ng sarili mong, yung bang tipo na creator ka ng sarili mong pangarap. Okay? Kumbaga, ikaw yung lilikha kung ano man yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Kumbaga, i-vision mo kung ano yung gusto mo mangyari. Ano pa yung dapat mong baguhin. Okay? So, dito sa The Sun, ito yung return of joy. Kumbaga, dito, gawin mo, lumabas ka, maglakad ka, mag-exercise ka, tumawa ka muli, makipag-connect ka sa iba, magpasalamat ka araw-araw kahit tatlong beses, or sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. Pagpasalamat mo to, piliin mo yung kaligayahan at huwag yung guilt. Okay? Tapos ka na dun eh. Ayan, pasensya. Tapos ka na dun. Ito na yung time para piliin mo yung masaya. So, dito, lumalabas dito sa King of Cups and si Three of Wands dito, no? So, meron akong nakikitang emotional. Kumbaga, yung mga tipo na emotional mastery. Yung hinihingi lang sa'yo dito, sinasabihan ka dito, damhin mo yung emotion pero wag hayaang kontrolin ka nito. Kahit may mga pinagdadaanan ka, oo, damhin mo to, pero wag mong tambayan. Ito yung highest form of love eh. Kumbaga, manatili kang kalmado kahit merong mga trigger. Alam mo yun? So, dito, sa Three of Wands reverse, kumbaga sa Three of Wands reverse, i-release mo yung paghihintay. Na darating din siya, ganyan, Kumbaga, pakawalan mo siya. Hayaan mo. Kumbaga, magtuon ka sa sarili mo. Kasi kung darating talaga tong taong to, darating to. Okay? Kumbaga, wag mo siyang hintayin. Kasi, mamaya, kahihintay mo, meron palang parating pa sa'yo na iba, na higit dito. Okay? Kumbaga, sinasabihan ka dito, tumigil ka sa anticipation, mabuhay ka sa present, wag sa mga nangyari sa nakaraan or maging sa taong ito. Okay? Mabuhay ka sa mga posible pang mangyayari. Okay? Sa present moment, sa ginagawa mo, sa trabaho mo, dun ka muna mag-focus. Kung meron pumapasok sa buhay mo, so, bigyan mo na chance. Ganyan. So, tanggapin mo yung mga, kasi meron akong nakikita mga biyaya na parating, darating to kapag hindi mo inaabangan. Alam mo yon, yung tipong ganon. Kasi pag may inaabangan tayo, minsan hindi natutuloy. So, wag mo i-expect yung darating. Alam mo yun? So, ito lang yung mensahe, Kumbaga, dapat mo lang gawin ngayon, isara na yung karmic chapter. Yung mga nangyari sa past, tapos na yun. Piliin mo yung sarili mo bilang creator, okay? Bumalik ka sa liwanag dito, at sa saya mo, hanapin mo yung kaligayahan mo, yung magpapasaya sa'yo, yung habit, bagong habit na magbibigay sa'yo ng saya muli, okay? So, mabuhay ka sa ngayon, hindi sa paghihintay. Ito na yung mensahe, Kumbaga, hindi ka naman iniiwan ng spirit guide mo, Iniingatan ka niya. Ayan, ito lang yung mensahe sa'yo. Ayan, thank you for watching. Love and peace.